So, Okay, so free body diagram, syempre. So ano yung apply? So MA is but okay. So, ngayon, intention.
pwedeng wag ka mag-substitute ka sa dulo. Wag yung sa simula sa normal force pa lang. So, gumamit ka lang ng ano. So, isulat mo lang yung ano yung in terms of ano, yung mga variables. So, yung FK, so before that, so sulat mo lang yung FN in terms of the variables. Wag ka muna mag-ano, wag ka muna mag-substitute. Okay. And then, kung gusto para makita yung value, yan, pwede na, dyan na yung substitution. So, yung ginawa mo kanina. Yung Alam mo, issue. okay, and then saka mo ilagay yung ano, yung value ng ng kinetic friction. Alam mo, Ano siya eh. Kaya ako gustong gawin na iwan mo siya in symbolic form before you substitute at the end. Kasi gagamitin natin yung equations for looking at different situations. So gusto ko lang na ano na nakaset up yung equations in variable form para para matingnan natin. Oh, hindi, wag mo na ganyan. Isulat mo yung buong expressions for FK na in terms of yung ano, gamitin mo yung expression na ano. Mamaya mo na gawin yan. Yung specific value. Gusto ko lang na meron tayong expression for A in terms of yung variables kanina. Minus UK times okay. So yan yung and then pwede mo na i-substitute. Okay, ngayon kaya gusto ko na nandiyan na ganyan kasi para iwas round of error. Pag iniwan mo kasi na substitute mo na yung value ng ano ng mu at saka f sin theta. marami pong rounding error pag nasa ano mo, higher ano mo, mga higher Then, topics. There more rounding error.
Actually sa ano usually sa alam mo, yung higher physics, mas Opo. likely yung paggagawa nila sa'yo ay set up an expression. Hindi na siya yung substitute values. So, wala na po mga Kaya values. yung as much as possible, iniiwasan nila yung substitution of values. Except kapag meron ng, okay, plot or make a plot of the following from your expression. Hmm. Plus, Or solve this numerically. So meron yung which means kailangan mag-aaral tayo ng Python at some point. Teka, stop ko ako. Okay, yung so Python for, mga algorithms. hindi, di ba it's just another programming language. Ang advantage na naman ng Python, simple siya, masimple yung syntax niya. Opo, mas na siya, parang beginner-friendly. Mataas lang yung learning curve niya. Maganda na po yung learning curve. Hindi. Actually, hindi siya ganun kahirap Tingnan, na-send ko ba sa yung Python for the learn Python the hard way? Opo, yan ah. Wala mo. Ay, wala. Oh no. Applied cosine theta. Smoky MG. And then Ito na B. substitute. Nakuha natin yung 0.4. Okay. Ngayong meron na tayong expression for Nangyari. Wala. hello. Hello po. Ayun. So, kaya ano ginagawa mo? Hinanap ko lang po yung ano. Ibang araw na yun. Kung hindi mo mahanap yan, send ko naman sa'yo yung Learn Python the Hard Way. Sige po. So, 11 and 12. Wag mo na 11. Yung itong static friction ba to? Yes. Number 10. 10 po. Parang kaya screenshot ko. Parang meron na tapong special screenshot for this. See. Okay. Yeah, number 10 ha. Okay. Special screenshot. Oh. 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 Okay. See if it works. I can now screenshot po without having to crop out anything. Non-rectangular screenshot. Okay. So here. It was an initially stationary block. On the floor. Okay. Something. So F applied.
Access data. Okay, yung force, yung applied force, i-parameterize mo as uh, beta mg. Yung alam mo. Yung magnitude ng applied force, yung F. Isulat mo siya as beta mg. Bakit ba? Meron ba pong ano? Hindi, mamaya. So, iwan mo lang siya as F. Hindi mo. Oh. Mamaya, pagka, kasi tingnan mo yung force. A force of magnitude 0.500 milligrams, m times g, is then applied at an upward angle. So, mamaya yung F magiging 0.500 mg. Pero kasi, gusto kong i-examine ano nangyayari kapag binabago mo yung magnitude. So, maglagay ka, mamaya, parameterize it as beta times mg. So, F applied, so yung normal force. Static friction? Tapos, ito yung mg. Yun lang mo. And then friction is going to be to the left. Ano to kasi kaya dalawang binigay na coefficients kasi you have to decide alin yung nag-a-apply. Static friction or kinetic friction? Nalala mo yung original na yung problem na pag masyadong mababa yung forces along the horizontal, hindi siya magsa-slide kasi yung friction is less than yung maximum na static friction. And then pag sakto yung applied force greater than the normal force times mu k, kailangan nag-a-apply yung friction na kinetic. Okay, so ngayon, yung parameterization na sasuggest ko, let F be equal to beta, F applied be equal, ito, share ko yung screen ko. Para na makita mo. F applied be equal to beta mg. For this specific problem, yung beta is 0.500. Ayan. Kasi yung gusto kong ang ano ba yung adjustables dito? Angle at magnitude ng force. May critical value ba ng beta na hindi na siya, so fixed yung angle, baguhin natin yung beta. Meron bang critical value na hindi pa siya magsa-slide o tapos tatalon? Yun yung mga critical ano dyan eh. Kasi ito, ina-assume niya hanggang not sliding at saka ano. Pero kasi may case na tatalo na siya. Okay, anyway. So tuloy natin yun. No? So pakituloy. Tapos patingin. First, Newton's second law gives so ma is equal to
Then you also have to so ano yung normal force. S and F. S, S, beta. So, And therefore, yun. S max is equal to Teka, nasuot mo yung condition, let F applied or F be equal to beta mg. Opo. So, kung gano'n. Yeah. And then, wala dyan wala dyan sa external. Pakisulat siya. Wala po. So, big F is equal to beta mg. Nakaano ba siya? Wait lang po. Saan nga? Ayun, okay. Ito po. Teka, hindi. Ay, yan. Okay, yan. Sige. So, ngayon, ano yung normal force muna? Paki-compute. Numerical na po. Hindi. Wag muna. Just get an expression for the normal force. Minus F cosine theta. Tapos, substitute mo yung beta mg. So, Fn is equal to Female. Teka, ba't cosine theta yung normal force mo? Normal force. Ito po. At bakit F sin theta yung tingnan mo yung F mo. Ano yung X component? Okay, so cosine pa rin. So, balik ka dun sa first two equations mo. May mali. So, that should be
Ngayon, may common factor ka dyan, di ba, na so mg, and then factor out mo yung mg. Ngayon, para hindi tumalon yung box, ano yung condition na dapat na i-satisfy ng system? Dapat yung ito pong basta ano po, zero tong net force po. Mm-hmm. Ngayon, Here. yung normal force is the force from the floor in the vertical direction. Diba? Opo. Ngayon, pag positive yung normal force, okay, may sense. It's pushing up the box. Opo. Because para i-resist yung downward forces, which is gravity. Pero, posible ba na yung normal force negative? From yung ano po, kung nandito yung, wala, yung ano, wala po, search ko lang yung tablet. So, without looking at the values first, yung what if arbitrary pa yung beta, is it possible at yung theta? Is it possible na na mag-negative yung Fn? Structurally possible po kasi kung ganun, if that is the case, then it means the box will continuously go down into the floor. Hindi. Remember, may floor. So, hindi pwede siya mag-continue going downwards. Yeah, so it's impossible for there to be any negative Fn, normal force. Okay. Pwedeng mangyari na may negative na Fn kung may adhesive. Opo. Yes. Pero dito naman po, Kasi, ina-assume, pero sa assumptions kasi natin, wala namang adhesive na nakakabit, di ba? Opo. So, pag nag-negative yan, let's say by making the applied force large enough. Kasi pag malaki yung beta, pwedeng mag-negative yung Fn eh. So if you use a large enough upward force, ang mangyayari, instead of having friction, yung motion ng object ballistic. Opo. So magiging parabolic na ano. So yun that's one thing. So may restriction tayo on beta. Now for 20 degrees, kailan mangyayari na beta sine theta is greater than 1? 20 degrees, beta sine theta is greater than For 1. for theta equals 20 degrees, beta sine theta is greater than 1. Kailan nangyayari yun? When beta is When beta, so sine of 20 sine of 20. is greater Okay. than 1. Kailangan ko. Beta is greater than Ito. Okay, nga. Ayan. .9. Ballistic motion occurs.
So beta sine 20, that's 1, around 2.9, di ba? So if beta is greater than 2.9, ballistic motion ang mangyayari. Ngayon, pag tingnan mo yung actual value, yung beta ng problem ay Mga 0.5. 0.5. So it's safely below that threshold. So hindi siya pwedeng mag-ballistic motion. Ngayon, tingnan naman natin yung angles. Kapag anong angle nangyayari yung ballistic motion kapag beta is equal to 20 degree. Pagka beta is 0.5. Yung ano po? So gusto nating makita when is 1 minus beta sine theta less than 0 or when is beta sine theta greater than 1. Beta sine theta is greater than 1. Ngayon, ang binigay naman natin for beta equals ano yun? Yung sa specific problem na to, 0.500. Ballistic motion occurs when, for what angle? Milan po, naging B na yun. Tama B. So 0.500 sine theta is greater than 1. Sine theta is greater than 2. okay, sine, which is impossible, di ba? Nga po. So, impossible pala. No. So, So dito, kahit anong angle ang gamitin natin for theta, hindi talaga siya tatalon. So, okay. So, ngayon, imposibleng mag-ballistic motion yung box for the conditions of the problem. Kasi both beta and theta are chosen so that the normal motion is impossible for the condition. Yeah. So, ballistic motion is impossible for the conditions of the problem. Ngayon, balik na tayo dun sa problem itself. So, kailangan natin i-compute ano yung maximum static friction. So, express that in terms of mu, mg, beta, and sine theta. UMG beta. Okay. Yun po. Tapos yung conditions niya. Tapos, ang binago niya dito, no, yung US and UK. Tapos, F applied is 0.5. So, beta is okay, ngayon, MA is equal to beta cosine theta minus F beta mg So hinanap pala po yung A. Okay.
So, actually, hindi mo po kailangan mahanapin actually yung parang hanapin natin tong mu kung ano eh. Bakit iniiba-iba niya? Or ano Hindi, ba? kasi kailangan mo i-check. Kung static Kapag, kinetic. kung static or kinetic, yung Hmm. F applied is mg cosine, beta mg cosine theta. Is that less than, so kailangan natin i-check, is beta mg cosine theta less than fs max? Yun nga po eh. So, kung ano. So, anong fs max? Fs max is mu s. So, beta mg cosine theta. G cosine theta less than US Fn. Hindi yung Fn. Binigyan naman ba yung Fn? So, May expression tayo in terms of mg times 1 minus beta sine theta, di ba? hmm, hmm, no po. So, Beta sine theta. so, 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 di, ngayon, yung pwede, masisimplify pa to, no? So, beta cosine theta is less than, teka, bakit beta sine theta is wait, di pa na-update, no, yung kapag, yung checking natin for if, kung ang mag-a-apply ba static or kinetic friction. Wala pa. Okay, wala sige. ba? Wala ba po? So, ano? Sige. So, kailangan natin na para mag-accelerate, dapat ang beta mg cosine theta should be greater than fs max. So, check natin. Under what conditions is beta mg cosine theta less than yung fs max? So, ano naman po yung beta? Ano yun? 0.5. So, ano daw yung, Mm. ano, alam din po yung, ano, po theta. So, it only depends on US. Okay. So, So, ano nga pa? us 1 minus beta sine theta. So, beta is 0.5. 9. Cosine of, ano to, 20 ba? So, beta cosine theta. For A. So, 0.5 cosine of 20 versus ang US. So, for A, so US times 1 minus 0.5 sine 20. Nga po eh. So, therefore, So may condition tayo on US. so here is 0.50. Cosine 20. So US should be greater than, Ayaw nga po na, tingnan mo may, yung ano. wala mo. Baba ko. So, para mangyari na, ano, na magdodominate na static situation, US should be greater than, Nga po na. So, may condition pala siya. So, let 0.50, 500 pala. Cosine 20 less than so US should be greater than 0.57. dito, US 500 plus 20 1 minus sine 20. Right? So, yung conditions ng problem, US is, may dalawang, may ano, no, 0.6 yung sa A,
Tapos 0.4 yung sa B. Okay, so clearly nga po, for 1, this is a kinetic, and then for B is a kinetic, and then for, wait. When So mu US. is like greater than this 0.57, it's Mhm. static. But Mm-mm. when it's not, it's kinetic. Okay, so dito nga po kinetic. So here, Oo. Ano yung, so kung static friction, anong masasabi na sa acceleration? the static. Ano po, yung static. So it's 0. Ano Hmm. lang po, that's static or 0. And then when it's not necessary. So here pala. What? Ayun, tumo. That's the, and then, uh, tumo. 4. Since US equals 0.6, which There's is no, greater than 0.57, situation is static. The box is static. Does not move. Yun lang. wait lang mo. So, Hence, FN, binigyan mo ba ng ano, ng value? Wala yatang value. yun Um, o. M. Ano po, M? Mhm. And then, meron tayong may expression tayo for normal force. mg times 1 minus beta sine theta. But what's the, ano po, what's the value of M? Kaya ma-cancel siya somewhere. Or is it? Ano siya hindi, magka-cancel out yan. Iwan mo lang siya, iwan mo muna yan as a placeholder variable. 1 minus B beta. Okay, ngayon plug in mo yan dun sa Newton second law. Huwag ka muna huwag ka munang Newton. kasi huwag ka muna mag-substitute. Isulat mo lang siya as mu in terms of mu s. Mu k pala. So friction equals mu k NF. Kasi di ba, hindi na static yung situation. So, Newton's second law gives us MA Kaya ba? So, ano ba, mu K. is equal to F applied, which is beta mg Minus F. cosine theta minus mu k. Tapos NF is Mg 1 minus beta sin theta mo. kaya copying ko lang. Okay. Ngayon, tingnan mo yung equation na yan. MA is equal to beta mg cosine theta minus mu k mg 1 minus beta sine theta. Lahat ng terms may factor ng m. Wow. Nice. Okay, so A equals cosine Beta g cosine theta minus mu kg plus mu kg beta sine theta. Oh, I forgot the G. Ayun So mo. g beta cosine theta plus beta sine theta minus mu k. So if we substitute A equals 9.8,
meters per second square times yung dimensionless factors. Beta is 0.5, cosine of 20 plus 0.5 sine 20 minus mu k is yung value 0.300. So 0.5 cosine 20 plus 0.5 sine 20 minus 0.3. So, Hinga mo. Ganyan. teka, UK, I think may mali sa expression mo. Hindi pwedeng A is equal to cosine theta lang. Nawalan ka ng G. Cosine G. Mali yung dimensions eh. Ano siya eh. Pakita ko sa yung expression na nakuha ko para ano, kung bakit mas gusto ko ng iwan in variable form muna. So, ito yung itsura nung expression ko. So, from here, teka, check ko lang yun. Check ko lang yung mu k is point, tama ba yung mu k ko? Let's make solution. 0.300. Tapos, mu k, tapos may g, theta, cosine theta, tapos may beta times, nawawalan ako ng mu, dapat may mu k to. So, nawawalan ako ng mu k dito. Nalaglag mo. Oo. So, gawin ko lang to. So, minus mu k. So, dapat may 0.3 to. And then, okay, let's calculate. So, 0.5 sine theta times 0.3. Okay, 2 point. And then, makukuha, ano yung makukuha ng value? It's 2.2 meters per second square. So this is beta. Ako ba yung, check ko lang yung significant figures. 3 sig fig. So, it should be 2.17. Actually, kaya ako, alam mo kung bakit ganyan, check ko lagi yung mga ganyan. Kasi, yung ibang mga yung mga lumang Olympiad problems, may mga nakabigay na ganyan. Tapos, hindi sasabihin sa'yo kung sliding ba, kung ballistic na ba yung situation, or what. May naalala akong problems You na, have to compute it yourself. you have to figure out ano yung situation. So, may case na may wheel, nag-roll, tapos may friction, tapos may situation na ang normal force nagsi-zero, which means at that instant, yung wheel tumalon. Oh no.
So may ganung ano eh. Kaya chine-check, kaya maganda na chine-check mo rin yung mga ganyan eh. Na, okay, ito yung coefficients. Ano yung magiging motion? Hindi nila sasabihin, sliding ba yan? Static ba siya? Or ballistic? Opo. So may assistance pa si Resnick dito eh. Kasi sasabihin niya, magsaslide yan. Ay, hindi magsaslide yan. Actually, ito, for this specific problem, yung wrinkle dito ay it's possible na hindi siya mag-slide. Di ba? Yun lang. Opo. Pero walang possibility na tumalon. Pero kung tumalon nga po, dapat it's a good question para maano po. Kung sabihin po na it's either sliding or ano, it's either sliding or static. Pero they don't think about kung magka-vertical acceleration. Yun po yung ano Mm. dito. So, nangyayari vertical yung acceleration na na may vertical component. So, pag ganon, okay, so ano yung for example, what if beta sine theta is ballistic motion occurs when beta sine theta is greater than 1. Ano yung tamang free body diagram kapag beta sine theta is greater than 1? So, let's examine that. Wala na pong normal force. Tapos, gano'n na po siya. Okay, so when beta sine theta is greater than 1, yung applied force, pag ganun pa rin, no? Opo. Ano yung beta mg. This is theta. Tapos, wala ng normal force, wala ring friction. So, ang dalawang forces na may iwan, ito. Okay. Ngayon, for that situation, assuming na starting from rest, pwedeng paki-solve yung kinematic equations. Yung ano mo. A. So, find the kinematic equations for beta sine theta greater than 1. So, first, ano yung acceleration? So, Newton's second law says Nga po, m mg, a x is equal to nga. Beta mg cosine theta. and then yung m a y Beta mg sine theta minus mg po. Ayun. sine theta minus mg. So, yeah. So, kita mo yung condition, no? Beta sine theta. So, mg. So, if we eliminate yung masses, Then, hence ax ano po, is beta acceleration. and then beta g sine theta minus g, or g times beta sine theta minus 1. Okay, ngayon, what we do know is beta sine theta is greater than 1. Ano yung direction ng acceleration? Direction of, yun, mm, ah, check niyo po yung tangent. So, tangent G, G beta sine theta man over ano. Okay, ano yung gagamitin nating angle for the direction? Direct. Yung, Gamit na yung theta eh. phi. So, Pwede, tangent phi is equal to yung G beta sine theta minus 1 over beta G cosine theta. Yun lang po.
g beta sine theta minus 1 over beta g cosine theta. So dito, pansin mo, yung direction of acceleration is independent of g. Wow. So kung for the same situation pero the experiment is done on the moon, the direction of the acceleration will still be the same. Yung G lang po is para magnitudal factor. Oo. At least for this situation. Kasi ano yun eh, kaya maganda yung parameterization ng applied force in terms of beta eh. Kasi ang daming nagka-cancel na factors. And that's also why useful yung ano, na may hindi na kailangan yung value ng M. Yan yung ano, ito yung advantage ng if you try working only with symbolic forms. May nakikita kang patterns na hindi mo makikita kapag nagpa-plug in ka kagad ng numbers. Okay, anyway, ang assumption ko dito, okay, alam mo na yung acceleration, alam mo na yung direction. So, yung preferred na direction dito. So, for example, if beta is when theta equals 20 degrees, tapos assume natin na may given value of beta. Ang condition natin, di ba, beta sine theta is greater than 1. So, when does that happen? Beta sine 20 is greater than 1. Is greater than 0. So, beta is greater than 1 over sine 20. So, 1 divided by sine 20 is 2.92, diba? So, for this situation, if beta is greater than 2.92, so let's say, tingnan na yung example. Let beta be equal to 4. Or 4 na lang, sige. So, tingnan natin yung direction of acceleration. Tangent phi is equal to 4 sine 20 minus 1 over 0.5 cosine 20. So, 4 sine 20 minus 1 divided by 0.5 cosine 20. And then tangent inverse. $38. Tangent phi pala. Phi. So, this gives phi equals 38 degrees. Or 38.1 degrees. So, pag ganyang situation, pag tingnan mo, ito yung direction ng ano, yan yung phi. So, kung pwede mong i-analyze yung motion using a coordinate system na ito yung y, ito yung x, tapos pag ganyan, yung the usual na ano, na madali na yung ano eh, y equals v0 sine theta times t. Assuming ito yung origin, yung starting point. Tapos x is equal to negative 1/2 magnitude na acceleration t square. Sine theta. V0 y na lang. Plus V0 x times t plus 0 yan. So yung motion niya, parang effectively may gravitational acceleration dito sa along x. Obo. Assuming ito yung new coordinate system.
Okay, anyway, ito yung mga complications na ano na pwedeng lumabas kapag nangyari yung condition na, okay, ballistic yung motion. This is what will happen. Kaya natin i-examine to kasi the problem itself, di ba? Kaya ganun yung binigay na values kasi ang complicated kapag kailangan pag-isipan lahat ng cases eh. In fact, ito, pwedeng ano yan eh. I think maraming mahihirapan. It's probably going to be difficult for some people kagad eh. Yung sa first physics course. No. Friction yung usual na ano eh, na yung mga what can happen under friction. Kasama siya sa mga difficult topics ng first physics course. Okay, so we're done with number 10, no? So let's go look at number 11. Okay, so stop screen share na ako. So ito, miscellaneous. Okay, so yung 11, set up the free body diagram, work out yung expressions na kailangan natin. So for A, F equals Fs max. Yung Minsan din ba age? Number Yun naman. Ay, saan na kaya yung ano? number 11. 8 kilogram crate. Huh? What's this? Wording ba? Anyway.
So, ang kailangan natin, yung minimum first, no? Mhm. So, there's one. So express everything in terms of variables. So, yes, yes. Kaya natin tension. T na lang.
Tuloy ko lang yun. Ah. Yes. Teka. So, F equals... hello? Robo? Sige. Still working dun sa yung yung minimum force. Robo? Nakala mo ba?
ganun. Diba? 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 Okay, therefore. Who is Hmm. Teka ha. Check ko. So, mu sub SMG, cosine theta plus mu S sine theta. So, yung minimum na tension ay Minimum na tension ay ano mo? so from the inequality. Yeah. 13 ba yan? Or 30 or 15? Ay, ayun. 15. Okay. 304 newtons. Okay. So, letter B naman. So, assuming yan yung tension na in-apply, tapos kinetic friction na yung gumagana, what do we get? Actually, pwedeng gawin mo. First, set up yung equations for t greater than that. And then, tingnan mo yung limit as t approaches 304. Mhm. Ayun. So, kung ganun pala, aha, subukan na. Yan. Okay, so from Newton's second law, assuming t is greater than that, ano yung makukuha mong expression for the acceleration? And then, take the limit. Kasi gusto namin malaman minimum acceleration eh. As t approaches that value. I-approach mo yun. So, therefore, here, hindi naman po siya tatalon. Hindi. So, assume natin na horizontal acceleration na. So, Fk is mu k and Fn.
Okay. Ngayon, yung next na problem ay, so let's go to number 13. Sorry. So always F1. Mhm. 110 units. Okay, so
So, least vertical. Bro. Tatlo free body diagrams para dito eh. Sa buong problem.
Stick fig. So round off two. Okay. 1.3. Okay. So ano yung value ng frictional force from the floor? Mhm. Teka, hindi pa kinetic yung ano dyan. Hinahanap natin yung minimum eh.
value. So minus 110. Okay. So 70 newtons. So para dun sa ano, mas madaling gawin na magtulak in the same direction kaysa sa i-pull up. Diba? No, syempre, actually. It makes more sense. So it matches yung experience na rin. Okay. Okay, so anyway, we'll continue with this next Sunday. So sa Thursday, balik math na naman tayo. Actually, yung pagtingin mo yung mga problems, diba? Hawig sila sa kinematics problems. So ginagawa lang natin na in a way, review na rin siya kasi it's better to keep it in practice eh. Ang pagka physics na ginagawa natin, ang haba na hindi natin encounter mga kinematics problems kasi. No. Okay? So, we'll stop here and I'll see you again on Thursday. Bye-bye. Thank you po. Bye po.